Good afternoon, Mr. President, and the good sponsor, Senator Win Gatchalian. As chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, I rise today to support the budget of the Department of Labor and Employment. Mahalaga po ang tungkulin ng DOLE upang maibigay at maprotektahan ang karapatan at interes ng mga manggagawang Pilipino at siguraduhin na sila ay may disenteng trabaho at kumikita ng tama. Gayunpaman, I will also make sure that the DOLE is doing their job right. In fact, during the hearing of the Senate Committee on Labor last September 4, 2025, binalaan ko ang DOLE na harangin ko ang kanilang budget kung hindi nila ma-monitor ng tama ang pasahod sa mga laborers at masibak ang mga pabaya at tiwaling field inspectors. Bilang tugon, sinabi kay Secretary Ledesma na ganyang aksyonan dapat ang mga nabanggit na issue. And last month, ako po ay gumawa ng physical inspection sa facilities ng DOLE at ng NLRC at nakita ko naman meron silang mga pangangailangan tulad ng dagdag budget para matugunan yung mga gusto kong mangyari sa kanila tulad ng mapabilis yung kanilang trabaho, which is kailangan dagdag tao at dagdag na rin budget para doon sa kanilang mga call center, etc. etc. Pero bago niyan, bagong lahat, magpapasko na po kasi. In less than 4 weeks, magpapasko na. And then every year, walang mintis. Pagdating po ng January, dose-dosena mga manggagawa galing sa dosenang kumpanya pumipila po sa aking action center dahil sila po ay hindi nabibigyan ng 13-month pay. Ito po ang tanong ko ngayon sa DOLE. Ang 13-month pay ay batas na nagsasabing on or before December 24 dapat na ibibigyan 13-month pay ng bawat manggagawa. So anong programa merong inilaan ngayon ang DOLE na para masiguro masunod ang batas na ito at lahat ng kumpanya ay dapat magbigay ng 13-month pay on time para sa mga manggagawa. Mr. President. Maraming salamat, Senator Raffy, at maraming salamat sa napakahalagang tanong ho ninyo, lalo ng magpapasko na at ito po ay inaasahan po ng ating mga kababayan. So meron ho silang iba't ibang mga aktibidad at programa para masigurado na ang compliance po sa 13-month pay ay ginagawa po ng ating mga kumpanya. So meron silang inspection program, so nag-i-inspect ho sila ng mga kumpanya. Meron rin silang compliance portal or compliance portal na online na ang mga korporasyon ay dapat rin mag-register at ilagay nila doon yung kanilang compliance sa pagbibigay ng 13-month pay. At ang magandang balita, ang compliance rate po ay 99.15%. No? 99? Yes, dapat 100% nga ito, to be honest about it, dahil mandato nga ito ng batas. Pero pwede na rin, no? 99.15% ang compliance rate ho nila. And then, meron rin silang call center na hotline na pwede pong tawagan ng mga manggagawa ho natin na hindi po nabigyan ng 13-month pay o hindi po tumapad yung korporasyon sa pagbibigay ng 13-month pay.
You did mention about sa hotline. Nandun nga po ako sa opisina ng DOLE. Yes, Nakita tama po. ko yung kanilang mga personnel sa hotline at tingin ko kulang yon. Kaya magsasuggest ako madagdagan yung budget ng DOLE para sa mga call centers personnel na sumasagot sa mga hotline. But sinabi mo 99.9%. I don't think so. I don't believe that in a second. 99.15. Ilang negosyo ang inyo pong na-monitor? Kasi nga po, sa aking action center, all over the country, from different provinces, cities, municipalities, pumupunta sa akin at nagreklamo yung kanilang kumpanya, hindi po nagbigay ng 13-month pay. Kung yung pagmamonitor nga po sa mga kumpanya na hindi nagbibigay ng minimum wage, nagkukulang na sila, kaya nga na-hybrid ako, ito pa kayong 13-month pay. Kung yung pagmumonitor po sa minimum wage na pinupuntahan na po ng mga field inspectors nila, nakakalampas pa rin, ano na po itong 13-month pay? Meron rin ho silang hotline na importante rin po na ma-report nitong mga hindi po nabibigyan ng 13-month pay. Pero nasabi ko nga, dapat nga ho, 100% ang compliance rate. Hindi pwedeng, para sa akin, hindi pwedeng 99.5. Dahil po, this is by law. No? At responsable ito ng mga establishments na magbigay po ng 13-month pay. No? Ano po yung parusa sa ngayon, present setup, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa 13-month pay or mga kumpanya na naglalabag sa 13-month pay. Kaya nga po naabuso ito kasi walang ngipin yung batas na yan. Okay. Actually, tama ho kayo. Wala pong specific na penalty na pwedeng i-impose sa mga korporasyon at establishments. No? So tingin ko ho, tama ho kayo, kailangan i-amenda yung batas. No? Dahil parang walang penalty, talagang walang ngipin po. Okay, thank tama you. ho kayo. That's a good... That's the reason why I've been talking to my Legis team. Pinag-iisipan namin, pinag-aaralan namin, na yung batas na yung bill na ipapasa ko, hopefully maging batas yun, na mag-i-impose ng fine sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 13-month pay on time through the LGU. Dahil every single year, lahat ng kumpanya kailangan mag-renew ng kanilang business permit. Okay? So, bago makapag-renew ang sino mang negosyante ng business permit sa BPLO, kailangan kumuha ng clearance sa DOLE o NLRC. Kapag merong complaint tungkol doon sa 13-month pay na hindi nagbibigay, then i-hold yung BPLO permit until na mabayaran yung 13-month pay plus multa. What do you think of that? Maganda ho yan. In fact, sa Valenzuela ho, meron kaming by ordinance create na office. Ito yung Workers Affairs Office na ito po ang puntahan ng mga kasi marami kaming factories, Your Honor. So, At dinalo ko yun at marami rin yes. Yeah. marami nagbabiolate. Correct. Tama ko. Iba-ibang labor. tama ko kayo. Samot-samot violation na ron. But at least meron hong ang concept dito, meron ho pa kaming parang maliit na DOLE sa Valenzuela na pinupuntahan po. At kung meron ho talagang violation, nakakabit rin ho to sa pwede pong i-revoke yung business permit, no, dahil i-report po sa aming business permit office. So meron pong coordination between our office, yung Workers Affairs Office and the Business Permit Office. And by ordinance, pwede pong i-revoke yung kanilang business permit. So tama po yung konsepto nyo, napakaganda po. Dahil at the local level, pwede na pong ma-penalize yung mga establishments by the LGU. So maganda po yung concept. In fact, may proof of concept na, no, on the ground. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now let's move on. I suggested also during the last hearing na
magkaroon o magsuot ng body-worn cameras ang lahat ng mga field inspector at sinabi nyo walang budget. So ako po yung magpo-propose, nandito naman yung ating chairman ng finance, 50 million pesos siguro para sa body-worn cameras. Nang sa ganyan lahat ng field inspector kailangan may suot niyan. Kasi nga po, napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya, makikipag-usap sa opisina, kausap ang accounting at HR, nakasara ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag-uusap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag uwi po ng DOLE inspector, may dala-dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano laman ng envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya with that body-worn camera, I think matitigil siguro yan. Sa palagay nyo, Mr. President. Sa tingin ko, envelope, hindi yung Christmas card. No? Envelope, sabi ng mga manggagawa mismo eh. Kasi nga po, Mr. President, dapat make it a policy kahit na may body-worn camera, habang wala pang body-worn camera, pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa, pinupuntahan po yung working area. Ini-inspect kung meron bang fire escape, kung meron bang fire extinguisher, kung they are wearing proper gear para sa trabaho nila, etc. etc. Ang nangyari kasi, pag may aksidente na, saka pala mag-inspect ang DOLE. Pero before the accident happened, dapat tinitingnan natin kung tama ba, sumusunod ba sa standard na sinet ng DOLE para sa mga manggagawa, kung sinusunod yun ng kumpanya. At hindi po ginagawa ng mga field inspector. Pag may nangyari ng disgrasya, saka pala nag-iingay ang DOLE, nagpapapreskon at kami ay magpaparusa o mag-imbestiga, etc. Dapat proactive. Tama ho kayo. Importante po na itong mga establishments and mga businesses, so sila mismo self-compliance po yung kanilang ginagawa. At importante rin po yung pagbibigay ng impormasyon dito sa mga establishments para marami rin naman po establishments gustong mag-comply but iba siguro hindi rin alam yung batas. So information campaign importante rin po. So, Okay. and maganda po yung mungkahi nyo sa body-worn cameras dahil yan na rin po ang nagiging uso ngayon dahil pag may nagsusumbong, walang ebidensya, hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari. So at least dito ho, meron tayong evidence na pwedeng gamitin. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, during the last hearing as well, humingi po ako ng listahan ng mga field inspectors ninyo kung sino po yung mga kumpanya in-inspect nila at ano po ang nangyari doon sa mga in-inspect nila ng mga kumpanya, especially sa Kamanaba na kung saan ako po'y gumawa ng physical inspection kasama po yung mga taga-DOLE. At ibabangga ko po yan, yung report ng mga tauhan ninyo versus yung report ng team ko nung pumunta. Dahil kapag may nakita ako doon na pinuntahan nila at chinek nilang pasado, hindi pasado sa amin, may usapan tayo, it's either maparusahan, which is pinakamababa, ay masuspindi o masibak. Is that fair enough? That's fair enough. At actually, dapat minimum ho na gagawin yung pag hindi mo ginagawa trabaho mo, then wala kang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa gobyerno. So tama ho yun. Thank you, Mr. President. So, ang follow-up question ko. So, meron na hubang naparusahan na field inspector dahil hindi niya nagawa ng tama yung kanyang trabaho, meaning pinasa niya ang isang kumpanya sa kanyang ginawang pag-inspeksyon, pero yung pala may violation at hindi nagbibigay ng minimum wage man lang. Wala. Ma-high blood tayo nito. Kasi ako po sa Kapanaba, when I went there, halos lahat ng kumpanyang pinuntahan ko, ang lalaking kumpanya to, hindi naman ito mga mom and pops store. These are big companies, manufacturing companies, na talagang hindi nagbibigay ng minimum wage at all. At meron pa nga isang kumpanya na nagdi-discriminate. Pag yung babae, mas less ang sweldo kaysa sa mga lalaki. Pag sa mga lalaki, libre ang uniforme, sa mga babae, hindi. Pag sa mga babae,
walang 13-month pay sa mga lalaki, meron. Yung mga ganun ba? Nung pumunta ako, na-flag ko yun. Pero yung dole na pumunta na months before me, hindi na-flag yun. So dapat, yung field inspector na yun, maparusahan. Dahil yung sinasabi ko na pumunta sa company ng pag-inspect, paglabas may envelope. Yung sinasabi ko po ay totoo to. Hindi ko po katang isip to. Mr. Chairman, Mr. President and Senator Rafi, meron ho silang 1,200 field inspectors nationwide. Okay. 1,210 to be exact, which I think konting-konti to considering ang registered business sa buong Pilipinas is more than 1 million. That's correct. Pero doon po sa katanungan niyo po, wala pa raw ho silang nadi-dismiss na field inspectors. Wala man lang napaparusahan? Parusa. Then Dole is not doing their job. Baka magbagong isip ko. Baka ipitin kong budget nyo. Kung gano'n, magsisinungaling kayo sa akin. Ako mismo ang chairman ninyo. Ako mismo mag-iipit ng budget ninyo. Kasi nakaka-high blood. Not on my term. Ako bilang chairman ng Dole, hindi ako papayag na mayroong naapi ng mga manggagawang Pilipino. Baka ho yung kanilang field inspector, anghel po to. No? Kaya Dahil nga wala hong naimbestigahan, wala pong natanggal, wala pong sinumbong. Baka maanghel po yung kanilang field inspector. Kaya nga po, nung pumunta po ako dun sa Camanaba area, kasama ng Valenzuela, lahat ng kumpanyang pinuntahan ko may violation, especially dun sa hindi pagbigay ng tamang pasweldo, which is like the minimum wage, walang 30-month pay, etc., etc. So, anong nangyari dun sa mga field inspectors na yon? And then, na-check ko na na-inspect yun prior na pagpunta ko. Months before I went there. It was inspected. And yet, nakalusot. So dapat, yung mga field inspectors na yun, parusahan. Give me the name of those field inspectors and I want them suspended. Or worse, dismissed. Pero susuportan ko ang budget ninyo. Sige, dagdag tayo ng pera para magdagdag tayo ng budget para more field inspectors. Pero for now, yung mga bad egg, dapat linisin, alisin. Yung mga tamad na hindi gumagawa ng trabaho, sibakin. And then dadagdag tayo ng budget kahit magkano. Sabihin nyo, ilan ba kailangan field inspectors para ma-inspect at least halos lahat? Sige, 50 million, 100 million more? Why not? Sure, call. Pero dapat, meron muna mapaparusahan na hindi gumagawa ng tama. Senator Rafi, Mr. President, Your Honor, yung sabi niyo ho kanina na meron pong nakita kayong mga violation pero pumasa sa field inspectors. Yan po ay bukas po ang DOLE para tignan ho yung mga nakita niyong may violation at nabigyan po ng kumbaga passing rate ng mga field inspectors at iimbestigahan ho nila yan, itong mga field inspector na nagbigay po ng passing rate pero may mga violations po yung mga establishment. At committed po si Secretary to investigate this matter. Investigate and then suspend. And suspend. Kung Hindi na kailangan pwede imbestiga. Siyempre, parang niloloko natin yung mga manggagawa na inimbestigahan lang pagkatapos wala lang. Tapos pakita natin na seryoso tayo sa trabaho natin at dapat may katapat na parusa doon sa mga naging pabaya sa trabaho. Yeah, I agree with you. Kung talagang mag-imbestiga ho sila at kung napatunayan na may violation tapos hindi nila pinenalize at pinagbigyan pa, parurusahan ho nila itong mga field inspector. At kung kailangan po, pwede hong matanggal sa trabaho kung talagang inaabuso po at hindi ginagawa yung trabaho niya. Thank you, Mr. President. Good sponsor. So, gusto ko po mag-imbestiga kayo, hindi lamang po doon sa mga napuntahan ko, sa lahat ng mga kumpanya, this is what I'm gonna do. Bawat mga manggagawa from now on, and which we've been doing this for a few weeks na, nililista namin kung saang kumpanya at kung sila ba ay na-inspect na ng DOLE. And each of this company na hindi tumupad doon sa minimum wage at nasagasaan or napuntahan ng field inspector ng DOLE and yet binigyan ng passing grade at yung DOLE inspector na yon, I want that inspector suspended or dismissed. Palitan natin ng bago. Even na ibig sabihin, maalis ng isa, palitan natin 3. I don't care. As long as yung 3 ipapalit natin, matitino na. You have the commitment of the Secretary at gagawin ho nila yan
magko-coordinate sila with your office to get that list at mag-iimbestiga ho sila kaagad. Imbestigahan nila yung mga field inspectors. Ilan po ba ang field inspector ngayon ng DOLE? 1,210 to be exact. 1,210. Ilan po yung ideal field inspector dapat given na 1 million ang businesses? Siyempre, din natin isama dyan yung mga maliliit. Yung pong mga factories and big companies and corporations, ilan po? Alisin natin yung mga Tama ho yung mga kayo. medium size. Tama ho kayo. Dahil yung mga doon sa 1 million plus na sasabi ko, marami doon MSMEs. No? Mga Yes. MSMEs. So, what's... Ang ideal po is one field inspector to every 20,000 employed person. Yun po yung yan po ang ILO, International Labor Organization standard. I'm sorry, Mr. President. One in every 20,000 employed persons. No, we're talking about companies. How many companies do we have? Alisin natin siguro yung maliliit, sa medium scale, pataas. Companies, not the employees. Kasi kumpanya naman ini-inspect, hindi naman yung mga employees, Mr. President. Business establishments. More or less po mga around maybe 100,000 po, more or less ang considered non-MSME, so mga malalaking corporations po ito. So kung 100,000, ano po yung ideal number of inspectors na dapat tututok dito, Mr. President?